Tapos na ba lahat? Tapos na, sir? Tapos na kayo? Sir, may tanong. Yes, ma'am. Alin ba dyan yung red? Alin dyan yung yellow? Manghihiram tayo ng... Para ino-note ko, Ayan, sir. ayan. Boss Alex, mayroong magandang katanungan si ma'am. Yan na sinasabi mo eh. Tinatanong naman kung nasan din yung red at saka yung yellow. Ayun. Yeah. Ayan, napakaganda ka. Manghiram ka ng isang yung bago. Yung bagong yellow yung bagong ay manual nasa natin. Kaliwa. Kaliwa. Ang red ay Ayan. nasa kanan. Thank you po. Lagyan mo na ng kulay pula na buuguhit yan. Ito po yung Yung nasa kanan Yellow. pula. red. Red. Ilaw. Ito po yung yellow. Teka yung isa. Kompleto na kayo? Hindi pa. May mga may exam pa? Sige, pagkatapos ito gagraduate na kayo. Pasado na ba lahat? Nasaan yung stand natin para may patang kung sasalita ako? Stand ko nito. Muna ako, sir. Ayan, yung ano siya. Ha? Padali. Kunin ko. Pista ko muna. Oh, sige. Page 81 po. Pula yung nasa kaliwa ha. Sorry. Apo. Wala? Wala yung nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa ang pula. Okay. Yung nasa kanan yung dilaw. Okay po. Siguro papasara dyan, ma'am. Yung 81 ha, yung 81. Pasado na. Yes. Dito lang ako sa book na dito. Kasi nung una exam, sabi ko, ano ba yung sa question? Doon ako ito po sa notebook. So ngayon, gagraduate kayo. Mamaya, pag-graduate nyo, isa na kayo mga abogado. Kasi yung isa na yung mga batas eh. Hindi pa ako ng paano. May mga batas tayo na dyan, kaya kami sabihin nyo, napakaraan batas na nila yan. 15. Lagi nakasingit dyan yung ating Republic Act 4136 kasi yan yung sa ito. Land Transportation Act. Para sa mga traffic violation. Kaya hindi nawawala yun. Wala, so habang nag-i-exam yung iba, pwede naman makinig na ating video para sa hindi masayang ating oras. So yung kahapon, discuss natin yung driving course na DNOA. Tama? So, ibig sabihin, yun yung sumamotor namin. So ngayon, nalagdag kayo nito, yung ating pre-driving orientation motor, basic parts, function, and operation. So, yung driving code natin is yung B, B1, B2. So, ito naman yung mga province. Yung hapon, ano lang yun, single. Ano? Kaya kung pagka mayroon kayong code dito, meron kayong letter A, meron kayong letter B, B1 and B2. Ibig sabihin, pwede kayo mag-drive ng province. Kapag ka nag-drive kayo ng province, nakalagay na sa inyo doon is letter A, ay hindi po pwede ma-operation yun. Kasi motorcycle lang siya. Nakuha. So ngayon, the same procedure din ito, nadagdag lang siya ng 4 na gulong. Yung kahapon, 2 gulong, ngayon 4. Ano bang topic natin ngayon? So, objectives at the end of the subject. Objectives of the subject, essential components of motor vehicle, other safety features of motor vehicle, basic function of identified parts, dashboard, basic switches and controls, other safety features. So, ganun din, di ba? Kahapon. Kaya lang ito yung 4 wheels. Then, walk around check of identified components. Ganun din kahapon, nag-check din tayo. Pre-engine starting okay. Ganun din, bago tayo mag-drive, kailangan yung ating engine, kailangan i-drive natin or i-warm up natin. No? Then, applicable rules and regulation. Driving procedure. Yan. Tips on stopping, parking, turning, and changing lane. Post driving routine. Then, other objectives, ganun din.
Ano yung At nanap the end mo? of this lecture, the applicant driver shall be able to Hindi niyo makita. learn and apply the proper procedure of checking the overall condition of vehicle before driving. Same na ako, di ba? Then, identify, sige, salita. dalanin natin on pertinent switches and controls before and while driving on the road kung nag-ibig weather condition. Then, Sir Neil, identify common features of pagkihab, instrument, ano sa akin yung panel, lagayan ng or cellphone, yan sa harap mo. identify the function of foot pedal, Ano si Sir eh, parking nagpapa-video. brake, and other drive mechanism of motor Oh. vehicle. Doon mo papunan mo. Kaya nga. Apply various transportation laws, rules and regulations as discussed in our modules before the actual driving instruction. Ayan. Know the basic of handling steering wheel, proper shifting and smooth braking. Tapo kasi hindi naman steering wheel eh. Yung ano natin yun, yung dalawang pala yun kasi simple lang siya. Ngayon steering wheel, ibig sabihin bilog. Know the procedures and reservations with turning, stopping, and parking. Then know the principles of loading and unloading passengers or cargos. Ayan, essential components of motor vehicle, exterior, under chassis, interior, other safety features. Next. Ayan, diba? Kahapon, 2 wheels. Ngayon, 4 wheels naman yun. Nandiyan yung ating rear signal. Rear signal light. Ngayon, sa kabila, nakita natin yung ilaw. No, sa kanan. Then, head lamp. So, na natin. At saka yung ating yung isa pa. Yun. Ayan. So, front signal light. Sa harap. So, yan yung mga signal natin na napaka-importante yan. So, hindi tayo gagamit ng so, pwede rin gumamit ng kamay. No? Buksan mo rin yung tanda mo. Pero, hanggat maaari, hindi ka dito niya sa ilaw. Signal natin. Kung saan kayo pupunta, kakanan kayo, ipaplasya ninyo yung signal light natin sa kanan. Kung kakaliwa, signal natin sa kaliwa. So, ganoon din sa motor, di ba? Kaya lang ito 4 wheels. Apat ang gulong. Next. Ayan, brake light. Sabi natin, nagbigyan ko rin sa puso inyo. Yung ilaw na yan, kapag tinutungtungan niyo yung brake, umiilaw siya. Kaya yung isang ilaw, kapag tumatakbo ka, dapat niya ilaw yan. So kapag walang ilaw ito, nabiyahe ka sa expressway, at nakita ng enforcer, authorized enforcer o LTO, nakita mo ng ilaw yun, alin na sa mga yan, meron may appraisal, tail light. Kaya dapat bago kayo bumiyahe, malayo, probinsya, check natin yung mga ilaw nyo. Kasi ang penalty niya is 5,000. Bawat ilaw. Ganon din sa ating ilaw ng ating plate number. Dalawa yung ilaw dyan. Kulay puti. Pag walang ilaw yung isa, ma-appreciate din kayo. Pero dapat laging tinilisting o check yung inyong parts na sasakyan ninyo kung kayo babiyahin ng malayo. Next. Hazard warning light. Yung dalawang nasa gitna doon, yung naka-cross na ganyan. I-press lang ninyo yun, then magka-hazard na siya. Dalawa. So kung kayo magpa-park, dapat naka-hazard. Kung kayo magtatanong doon sa mga traffic enforcer, halimbawa naliligaw kayo, naka-hazard. Kasi kung magtatanong kayo hindi naka-hazard sa traffic enforcer, baka ma-appreciate kayo, hindi ka kayo ng violation. Anong violation? Disturbing of traffic enforcer. Ibig sabihin, emergency. Nag-hazard kayo. Maaari may problema sa kanyo, may trouble. Same time, tuwing magpapark tayo ng sa parking area, dapat lagi nag-hazard. Then, mabagal din yung pagpapatakbo kung tayo magpapark, mas mabilis pa yung lakad ng tao kaysa doon sa takbo ng sasakyan. Liwanag. Next. Ayan. Reverse light. Kung nag-preview ka, magkakambita sa atlas, may ilaw tayo. Reverse. Next. Left and right side mirror. Kabilaan. Kung hindi niyo kabisa, kung hindi niyo makita tayo sa likod, bisa kasi yung mga sasakyan, yung switch ng ating ilaw nasa loob na. Hindi na kayo bababa. Sisusun lang doon sa sa left, hindi niyo makita. Hindi wala sa ayos yung side mirror natin. I-adjust nyo lang. Ganun din sa right. So makikita naman nyo doon sa sa controls bago kayo mag-drive.
or bago kayo mag-aaral ng auto-driving practical, ini-introduce pa rin namin yung lahat ng controls doon sa loob ng sasakyan. Kasi kapag hindi natin introduce yun, mag-drive kayo, hindi nyo alam kung saan, paano gagawin natin. Then, yung tamang pagkakaupo, kayo yung mag-drive, kita ba ninyo yung side mirror nyo, yung nasa likod na may dumadaan, yung sumusunod sa inyo, then sa rear, titignan din natin. Kailangan lahat yan nakikita nyo at yung pagkakaupo ninyo, yung satisfied kayo sa kanyang sa inyong position sa pagkakaupo. Yung hindi kayo nahirapan. No? Next. Ayan. Front and rear wiper. Sa likod, meron yung sasakyan, yung wala. Yung mga sedan, yung ibang sedan, yung wiper doon sa likod. Pero iba karamihan, meron na ngayon. Ano bang function ng wiper? Trabaho niyan, winawipe yung sa ulan. Kung wala din ito, at na-operation kayo, hindi na natin violation yung sa wiper. Kaya dapat yung wiper na yung condition. Back and front. Next. Ayan. Fuel tank. Yung cap. Minsan kung maluwag ito, hindi masyado na ayos yung pagkakatakip. Lumalabas yung check engine sa panel. Kaya dapat maayos yung pagkakatakip. Isa sa mga nagiging dahilan yun. Kapag maluwag yung pagkakatakip ng ating fuel tank cap. Kailangan patunugin ninyo yun. Kasi kung hindi, meron din sa nandidetect ng ating sensor. Kung merong problema, diba, itong cap tank natin, hindi masyado na ayos yung takip. Madiditig yan, lalabas ngayon yung check engine. Ito sa ating sa dashboard natin. Next, ayan, windshield. Dapat malinis din siya. Dapat maayos yung kanyang salamin. Walang masyado sa dapat kung kayo nag-drive. Yung malabo. So, minsan kasi sa tagal ng panahon, nagkakaroon siya ng acid rain. So, meron solusyon yun. Pinupunasan natin ang acid rain. Para lumiwanag ulit ang ating windshield. Next. Ayan. Yung pinto natin. Dito sa pinto natin, meron din side lock. Kasi kung mayroon tayong bata na sinakay dito, bisa makulit yung bata, binuksan yung pintuan. So ngayon, kung hindi natin nilak yung side lock ngayon, biglang binuksan ng bata yung sa likod na pintuan, na-disgrasya, tumatakbo kayo, na-disgrasya yung bata, yun napakalit ng lima. Kaya dapat, inarito sa ano ito, meron siyang side lock, ilalak lang ninyo para laruin man ng bata, hindi mabubuksan. Mabubuksan niya kapag lalabas kayo. Pero pag sa loob, hindi niyo mabubuksan yung pintuan. Kasi nakalak doon sa loob. Then, engine hood, at saka yung luggage, compartment hood sa likod. Tire, gulong. Depende nyo sa sasakyan nyo, ilan yung hangin dapat itanggal. Kasi may mga hangin din na sukat yan. Engine and transmission, linkage and joint, matutungan natin. And muffler and silencer, at saka yung ating rear axle and defer differential. So, yan yung mga parte ng ating sasakyan. Ayan, yung gulong natin. So, meron siyang P215/65R15. Ibig sabihin, ang mga ito ay may mga kanya-kanya sukat na gulong yung PSI, yung sukat ng hangin. So, sa akin kasi yung mga sedan, sukat lang yan, 30. Lahat, 30. Yung iba, ginagawa, 35 yung sarap, kasi may makina. Yung iba sa likod naman, 30 lang. So, 35-30. Kaya lang, minsan, yung masyadong mataas yung hangin, maalog. Para kayong buha, parang dinidribble na tula. So, kaya dapat tama lang. Sa akin kasi, nagkakadala ako ng hangin, 30-30 lang. Depende sa inyo sa sakyan. Next, ayan. Yung base passenger car, LT light truck, is this special trailer, letter this temporary. Yan yung nakikita natin ito sa gulong. Sabi yan, ST225/75R15. So yung malalaki. Yung kasi mga sedan, ang sukat lang yan, 175/65R14. No? Pili mo naman na kayo ng pangli, kaya lang mabigat na masyado sa malibilan. Pili mo yung 15, ayaw sa kasi 14, pili mo yung 15 sa conversion. Pinagdagan. Yung iba kasi pinaplat para matlat yung gulong. Pero sukat ganun pa din. Hindi ka pwede mong taas nito kasi sasabi ko sa kapaludo. Kailangan hindi na sukat. Ako Next. High octile or side wall. ST225/75R15.
Para kung bibili kayo ng gulong, masira man yung gulong ninyo, actually, matagal naman masira ito eh. Taon, bago masira, bago mapupud. So yung mga yan, makikita nyo sa gulong. Yun yung sukat na bibili ninyo. ST25, 75/15, destruction of tire. Yung metal arm that is radial, metal disc, diagonal, and metal disc bias, or most popular. So yan, makikita natin ito sa ating mga gulong. Next, inches or inner diameter of tire, ST25, 75/15, 75, optional. Load index and speed, symbol, 95 is 690 kilograms. Speed, 210 kilo per hour. So, hindi pala basta-basta may nakabit na gulong dyan, no? May mga sukat pala. Alam natin kung paano gamitin. Ayan. Ignition switch, sususiyan natin. Then steering wheel, yung ating manibila. Yung gear, selection na selector lever. Ito yung mga sa manual transmission. Makita natin sa manual transmission, meron tatlong pedal. Meron clutch pedal o manual transmission. Meron tayong brake na sa gitna. At yung pinakamuti natin, yung tinatawag natin gas or accelerator pedal. So yan yung kaibahan ng automatic. Sa manual, tatlo yung pedal na pag-aaralan nyo. Sino magdadal sa inyo ng manual? Ayan. Ngayon pa lang, alam niyo natin ito mga ito. No? So, hindi dapat, pagka mag-i-start ka ng ng mga sedan ngayon, kailangan nakatapak po yung clutch. Kasi pag i-start mo, hindi mo pinapakan kung hindi nag-i-start. Hindi siya magpapower, hindi siya mag-i-start yung makina. Hanggang hindi mo natapakan. Hindi ka mukha ng mga unang sasakyan, kaya hindi mo tapakan doon. I-start mo lang, mag-i-start. Yung mga kadamin ng sasakyan, kailangan tapakan mo yung clutch, then sa mag-i-start. Lagi nakatitignan nyo rin yung cambio, yung pag-shifting ng gear, baka mamaya naka-primera kayo o naka-first gear, bigla nyo yung start, bigla. Kaya kinakailangan, kung mag-start kayo, naka-release kayo yung paa nyo, yung sa accelerator. Tandaan na, magkaiba yung ating manual at sa automatic. Headlight switch, nandun sa may manipulator, sa may steering. In white for 6, nasa kanan. Child lock, ayun, sinasabi ko sa inyo kanina, yung child lock natin. Ibababa mo lang siya doon sa mga pintuan para hindi mabuksan ng bata. Kasi pag hindi mo nila at yung bata malikot, no? Biglang nagbukas ang bintana, tumatakbo kayo, maaaring ma-accident yung bata. Kaya nilalagyan ito ng child lock. Then yung ating horn nasa gitna. Then, power window switch natin, nasa tagiliran yan, nasa kaliwa. Parking brake lever, and then, at saka yung hazard switch, ay sinasabi ko sa inyo, lahat yan standard yan. Lahat na sasakyan meron tinatawag ng hazard switch, at meron na yung cabin light switch. Nakuha. So, lahat yan mapag-aaralan natin. Makikita rin yun sa actual, kasi meron tayo dito mga beginner talaga hindi mo kuha ito. Hanggang dito sa actual. Nakuha? Next, ayan. Meron tayong battery voltage gauge, ito. Then yung ating fuel gauge, speedometer, tachometer, at saka yung ating odometer, yung count. Then oil pressure gauge, at saka yung coolant temperature gauge. Ito yung para sa radiator, tubig. Kasi kung wala ng tubig yung radiator, maaaring posibilidad na mag-overheat ka. O maaaring kumapak yung makina o naubos yung temperature natin. Coolant temperature gauge natin. Kasi kinakailangan niya, pag babiyahe kayo, sinisip natin yung langis, titignan natin yung coolant, at tinitingnan natin yung mga side mirror, lahat yan, pag kayo nabiyahe, sinisip natin yan. Low package. Bago tayo bumiyahe, para sa ating kaligtasan. Next. Ayan, brake warning light, ito yung makikita sa dashboard, sa inyo sasakyan. Ito yung ating pag nag-safety brake ha, brake warning light, may ilaw yan. Pag itinaas mo yung unbrake, so ilaw siya. Then yung ating urban warning light, yung ating seatbelt. So minsan may ilaw to. Minsan yung ibang sasakyan nagbabaser or nagbibigay ng warning. So ibig sabihin, pag lumalabas yung warning, nakita nyo ito, ibig sabihin yung seatbelt niyo. Dapat ikabit sa inyong labat. Then door, ADR open. So, oil warning light,
saka yung ating ABS caution light. So ito, yung ating ABS, that's anti-braking system. Ito yung makikita nyo kapag mayroong chip engine sa inyong dashboard. So kapag yung chip engine yung nag-blink, ibig sabihin, delikado. Pero kung yung nag-check engine ka, nakapirma rin din lang ito, meron na siya nadidetect yung sensor sa inyong maaari sa preno, maaari sa aircon, o maaari nga doon sa tinatag natin kahit ng gasolina, hindi na sa tamang ayos. Nadidetect na kasi sensor yan ng ating mga sensor doon sa ating sasakyan. Kaya lumalabas yung mga ganyan problema. Dito, huwag niyo mabaliwalain kasi nag-automatic brake yan. Baka bigla nasa biyahe ka nyo, nag-lock yung brake ninyo. So, mag-lose yung brake ninyo na hindi nyo napapansin ito. So, bibigyan natin ng attention. Ang ginagawa natin sa mga ito, ini-scan, then ini-receive. Pero pag hindi ka sa receiving, ginagawa niya, tinitingnan yung sensor doon sa dalawang gulong, saka doon sa likod. Then, titingnan din yung kanyang bearing, no, na sasakyan mo. Baka maaaring may problema yung bearing. Or may magnitude bearing doon sa sasakyan. Na yung nadidetect ng ating sensor para sa ABS. Nakuha. So, dapat parte ng troubleshooting o so, bilang isang driver, dapat alam din natin ito mga ito. Next, seatbelt. Ayan, warning light. Then, yung kulan natin, warning light, battery, warning light, hazard. So, lahat yan ay makikita nito sa ating dashboard na ating sasakyan. Lahat yan. Bago kayo sumakay, bago kayo mag-drive, kailangan may bigay sa inyo ng turo sa inyo. Kayo, hindi naman kayo basta-basta magdadrive kung paano yung turo, hindi basta-basta. Hanggang hindi nyo nakukuha ito mga ito. Hanggang hindi nyo natututunan, hanggang hindi nyo nalalaman yung mga function sa controls at pedals na ating mga sakyan. Ako, next. Dial from cold to hot temperature. Sayo po na to. Then source of air. At saka selector for direction of air. Then dial from low to high fan speed. Nandun niya sa harap ng ating sakyan. Makikita natin yan. Next. Ayan, simple. Airbags. Side restraint and window lock. Then yung head restraint natin. Help in the prevention of whiplash. Ayan, sa mga upuan. So, kailangan lang pumili sa tulang ako. Di ba sa motosiklo talagang hindi lang yan. Pwede sa 4 wheels. So, marayos na yung mga pagkakaiba. Ayan. Next. Walk around. Ibig sabihin, safety check. Ano natitesting natin? Yung ating light and lamps, mirror and glasses, under chassis, underneath and body. So, yun yung ating testing natin. Ayan. So, may mga damage na ilaw, palitan nyo na. Kasi, delikado. Nasunog yung inyong mobilya, kung may ilaw ninyo, palitan natin. So, basta may mga damage sa inyo sa sakyan, kailangan kapalitan. Huwag na kayo manghihinayang na ganyan ng takan. Kung meron na kayo budget, budgetan nyo kasi para din sa inyong kaligtasan yan. Rules on the use of lamp and modification. Para handa yung makatas natin paano tayo modified ng mga ilaw. 2 head lamps, 1 from each side with the white or yellowish light. So, condition din ng ating discussion kahapon. Kaya naman always. At least 30 minutes after sunset until 30 minutes before sunrise. Alright. Whenever weather conditions are required. Then, no red light shall be visible towards the vehicle. Then, top clearance lamp shall not be more than 10 centimeters. Kasi paano hapon, di ba may 10 centimeters din? Tandaan nyo? Sa ilaw, sa motor. Ganon din ang mga pamitan yan. Then, tail lamp shall be red. Kailangan kulay-pula. Brake light shall be bright red. Then yung ating plate lamp shall be color white. Dalawa yan, maliliit. Maliliit lang yung ating sa plate number na ilaw. Kasi kung wala yung isang ilaw mo dyan, sigurado 5,000 din yan ang inyong pinati. Kaya dapat laging alert pa sa mga ilaw ninyo dahil yan napakalaki ng mga penalty. No? Mababa ang nabibig dyan. Then red lamp must be used for excess load beyond 1 meter with dimension of not less than 30 centimeters.
by 30 cm. Red light is required at night, sa gabi. Yan. Yan yung ating mga manipis natin. Sa email, so yung mga pasag na yan, kailangan palit namin sa sobrang delikado. Lalo itong wisin. Kapag nabiyahe kayo sa malayo, yung hangin, tatama doon sa wisin, maaaring mabasag yan. Diba? Lalo kapag tumatakbo kayo ng 100 km per hour. So matuloy na yan, mababasag yung salamin. Under inflation, yung mga gulong natin. Kapag pupunta ang gulong, kailangan palitan natin. Kasi pinuhuli din yan. Kung dito pala sa loob ng Metro Manila, okay na, pero kung mabiyahe ka ng probinsya, palitan mo na yung gulong mo. Dahil delikado. Madulas sa pasada minsan nila makakabit yung trade dyan. Kaya pagka flat na, kailangan palitan. Overinflation, ayan yung ating mga gulong, sobrang napupod. Then, correct inflation, ito yung tama natin. Kailangan medyo mayroon pang kakapit yung preno sa ating gulong. Ayan. Check side wall, ito papasag, palitan mo na rin yan. Yung ating worn out lid caused by improperly inflated tires. Crack side wall. Kaya kaya natin sa sakyan, pinaano natin pina-correct natin doon sa computerize. Diba? Pinaalay natin ng tama. Kasi minsan, yung pagkamali, pagkakalay ng gulong ng sakyan mo, minsan yung malibilang yung steering mo, kumakaliwa, tumatagilid. Or minsan na kumakabig sa kaliwa, minsan kumakabig sa kanan. So, mapapansin natin, dapat yung ating wheel steering natin, dapat lagi nasa gitna yung malaki yung bilog. Yung nakikita mo yung ating odometer, yung ating speedometer, dapat nakikita yun. Yung iba kasi, yung pamumana sa sakyan ko, kumakabig mo sa kanan. Kasi nakatagilid na yun. Nung pinalay ko, dito sa electronics align, computerized, hindi pa na-align. Kumabig naman sa kaliwa. So kaya, pinalik ulit. Dapat yung manibila mo nakapantay, hindi yung kakabig ng kanan, kakabig ng kaliwa. Delikado, bigla kumakabig yan. Dapat naka-align. Next, damage ring, uglong. Kung natin pagsagal, natin ituwid pa, kailangan palitan mo na. Entire side wall, bulging. So kinakailangan palitan mo yung makuglong. Mawala sa align. Then yung common tires problem natin, advanced 2A yan o. Advanced 2A sa loob. Ano nyo ba yun yan? Parang yung talaga natin parang singki. No? Then meron tayong advanced 2 out. Saan naman? Hindi mo pwede kasi kailangan nakalibid. Damage or worn out suspension. Ito, gagawin na, nakabiyahe kayo. Kahilig mo. Mabiyahe ko pa na ganito. Hindi na. Bilibiyahe na. Malidisgrasya ka. Ayan, engine oil leak. Tumutulo. Yung langis nyo. Mamaya, nasa daan kayo, naubos yung langis na sakyan nyo. Hindi na kayo makakabante. Yan, transmission fluid natin. Tumutulo din. Transmission. Kasi delikado mo sa akin. At saka yung ating fuel leak. So dapat lahat yan nagtitignan natin. Min-inspection natin lahat yan. Hindi lamang yung pang-puro tools sa pang-tools. Lahat, may-testing natin yung tayo bagay. Ulan. Yan, nag-overheat. Kasi nawalan ng tubig. Tumulo yung kanyang ulan. O, yung tubig. Alam mo yung ulan? Ito, meron tayong ulan dito. Ayan, mga engine equipment. No? Meron dito, iba-iba yung kulay ng ulan. Merong kulay blue, merong kulay pink, merong kulay green. Yan. Ito yung ulan na nilalagay natin sa radiator. Okay. Yung nilalagay natin ito may sukat, hindi rin po pwede sumubra. Kasi kapag tumatakbo ka, sumusubra, umaangat ito. So mag-overflow. Kailangan sundan mo yung sukat ng ulan. Kung na may label doon, nakalagay doon, 100% dapat kung ano sa ulit na yun. No? Huwag susubra kasi kung sumubra, aangat ito kapag tumatakbo kayo. Ganun din sa ating brake fluid, hindi dapat susubra. Meron tayong mga hangganan. Meron tayong dapat kung hanggang saan mo nang lalagyan ng tubig. Pwede nga naman ng tubig ito, gusto na dito. Then meron din siyang lalagyan para sa ulan. Ako Yan. Wheel stopper. So dapat lagi kayo bigla nito. Kayo mag-stop. Lalo kung kayo paparada sa downhill.
or yung paparada kayo ng kape, lalagay nyo sa likod ng pang-stopper para di sa magtas. Working or still people. Ayan. Delikado, wala kang warning sign. Gumagawa ka. Kids and toys. Pag minsan kasi nasakit ng mga pusa lalo si daddy. Pag tumakbo pa, di mo alam na meron palang pusa si daddy. O meron aso. Hindi titignan din yung daddy kung meron ayip na nakakambay. Ano kaya dyan? Kung pusa na kulay, hindi na mas kasado na si lalo sa kanila. Hindi ko napansin. Ayan, ha? Yung mga kaskas natin. Pa. Traffic rules and regulation, nandiyan naman yung 4136. Lagi sinasama. Anti-distracted law, RA 10913. Ano ba to? Anti-distracted law. Bawal na yun. Magamit na? Parang cellphone. Cellphone. Babasa ka. No? Nanonood ka ng cellphone sa habang nagdadrive ka. So, delikado. Public Act RA 10913. Then, especially ito, yung kasing ka, nagdadrive ka. Anti-gram, or yung inyong nakatake ng drugs. No? So, pinagbabawal din. Kung kasing ka, amuhin ka lang, traffic enforcer ng police. Kung naamuyan ka yan, maaaring madala yung inyong sasakyan sa impound o ma-impound sa sasakyan ninyo. Kaya kinakailangan, kung kayo nangiinom o kung kayo lasing na kayo mag-drive. Next, Self-Care Act, Republic Act 750. Penalty, 1,750. Penalty yan. Philippine Penal Act, bakit hindi nasama ko? Huwag tayo magre-reso ng sakyan, may emission yung sakyan natin, mausok. Diba? Tinatanggal yung usok. Pero ang gasolina, wala namang usok Ang mausok lang, diesel. Diba? Tingnan niyo, pansinin niyo sa sakyan natin, ang gasolina sa ang gatong. Mausok ba hindi? Sa inyo mga motor, sino may motor sa inyo? Gatong yung gasolina, di ba? Mausok pa. Hindi. Lagyan mo ng prubo yan, mausok. So, yan yung ating Republic Act 8749, Philippine Penal Act. Child Restraint Act RA 11229. No? Yan, sinasabi natin, adjust the mirror seat, rear and side view. Then adjust seat and head restraint. So lahat ng yan ay ating ginagawa. No? Kung tayo mag-guard, lahat yan gagawin natin. All the law on anti-distracted driving law RA 10913. So huwag tayo magdadrive, huwag tayo gagamit kasi kung mag-drive. Except, maliban lang, kung kasi kung muna kang Bluetooth, may Bluetooth yan, parehas tayo, makasabit lang yan doon, pwede kayong mag-usap. Pwede kayong kung tawag lang, pero kung mag-text, iwasan nyo. Kasi bawal. Ngayon, kung tatawag, i-Bluetooth nyo. Pwede naman yun. Kung kayo lang, kayo lang nasa sasakyan. Pero kung pwede siya, huwag na i-Bluetooth. Kasi meron kayo pag-uusapan na iba, pagkatapos maririnig mo sa likod mo. Kailangan yung pupili sa loob. Close and lock the door. Bago tumakbo kasi maraming mga snacks dyan. Yung sa mga isang alam mo ng mga malimos, hindi mo alam, COVID, nagbubukas ng sasakyan yan. Kaya dapat ilalak natin yung pintuan ng ating sasakyan. Actually, kapag pinawad mo naman yan, nag-automatic lock siya. Pero minsan nakakalimutan, naka-amas pala yan. No? Dapat ilalak din ito tulad yung lock door kung sa ating tagiliran ng ating pintuan. Next, wear the seatbelt. Ayan, dapat naka-seatbelt ka. Proper at saka improper. Dito lalagay seatbelt natin, dapat dito lahat. Next, switch on the ignition by turning clockwise. Switch natin. Susi. Next, the accelerator, brake, clutch, pedal, video put. To check for comfortable distance. Kung okay ba yung pagkakaupo mo, ako ba yung clutch, ako ba yung preno, ako ba yung accelerator. So dapat, ano ka sa pagkakaupo mo doon sa manipila. Hindi naman yung nakaganyan ka sa manipila, hindi naman nakaganyan ka sa manipila. So kinakailangan yung komportable ka sa pagkakaupo. Next, start the engine. Ayan. Twist the key clockwise to start the engine. Some engines may not start without simultaneously pressing the brake or clutch pedal. So automatic, tinatapakan yung brake. Sa manual, tinatapakan yung clutch.
pinipress natin ang paa natin para mag-start yung ating makina. Do not overstart the engine kasi magkakarat yun eh. Pagka sobra yung pagka-start nyo, tumutunog na yung ano yun, ito pa ng makina, ito pa ng gulong. Kaya dapat nasa tama lang. If the engine is already running, and the key is still on the starting position, the driver must hear grinding sound, which may damage the starter motor. Mahal kung papariwa yung starter. So, kaya dapat pakikinggan natin yung tulong na sasakyan natin. Kung nasa tama ka. Next, if the vehicle is equipped with automatic clutch, put the shifting lever N, either the P or N. Ibig sabihin ng P, that is parking. Kung naka-park, letter N is that is naka-neutral. Ito naman yung sa ating mga automatic na sasakyan. Dalawa lang ang pedal na automatic. Dalawang pedal. Isang brake at saka isang gas pedal. Then yung pangatlo, yung kaliwa mo, relax na lang yung kaliwa mo pa. So, ang gagana na sa iyo yung kanan na pa. Dalawa lang naman yun eh, brake at saka yung ating accelerator. Automatic clutch at a device called a neutral safety switch that will get the starter from engaging on unless the shift selector is the letter P. Kailangan lagi naka-letter part or letter P natin sa sakyan. Dahil kung hindi mag-start. Next. It is important to make sure that the gear is in neutral position before starting the engine. If the gear is engaged, with starting the engine, the vehicle may move unexpectedly, then stall. This may damage the gearbox. Yung iba kasi switch ng ating ng ating automatic may pinipress na sa ilalim. Iba naman pag ganyan, nakasigsa. Iba na lang doon sa ibang sasakyan. Doon sa inyo ma'am, anong papala yun? Pag ganyan, ano ba sa kanyo? Ford? Everest? Bios po. Bios. Ano yun? Pag ano yun? Para Everest. Yung dito kasi nilagamit namin dito yung Eco, yung may pinipress doon sa magsisip ng gear. Nalagay mo lang yung sa drive. So letter P park, letter A neutral, letter R reverse, and then yung ating letter G drive. Meron nakalagay yung letter S kapag kapakawalan sa ating use sa drive. Para hindi na sa mahirapan ng makina. If the gear is engaged, press the clutch pedal and release the selector lever to neutral. Huwag yung co-proceed kasi kung na-proceed yung ating clutch, yung ating pagkakambyo, kung na-proceed, hindi tatakbo. Yun ang kaibahan sa ating neutral sa ating napakalaking problema pag sila. Ayan, makikita natin neutral. Manual transmission meron itong sa cambio natin, meron kayo makikita. Ito sa mga truck ito eh. Di sa akin kasi nakalagay dito, hindi ito ito. Baliktad siya. So 1, 2, 3, 4. Dahil dadaan sa neutral kapag kayo mag-press magpapalit ng gear. Tingnan nyo yung neutral, baliktad, di ba? Ayun literal. Sa manual transmission, makapansin nyo yung literal natin, yung reverse. Ganun. Sa dapat yan, narito yung 1. So lahat nasa gitna yung inyong clutch, itong cambio natin. Pag mag-first gear kayo, manual, dapat hihilahin nyo lang punta sa inyo tapos punta. Yun yung first gear. Pero dapat nakatapak kayo sa clutch. Dahil kapag hindi niya nakatapak sa clutch at ginagamit niyo yung ating cambio, hindi papasok doon sa first gear. Kailangan natapakan sa doon. Dahil kapag magsisikip gear ka lang, makapalit ka ng gear, dadaan naman sa neutral. Dahil yung pangalawa, 1, 2. No? Makakabig kayo sa pangatlo. Yung pangalawa kasi neutral, yung pangatlo, second gear. At yung third gear naman, tutulak mo naman dito yung cambio natin, papunta doon sa neutral, tutulak mo naman papunta doon sa third gear. At yung fourth gear, hila, then yung fifth, ito yung sa mga truck ito may mga 6 kasi siya. May 6 truck. Dito sa atin hanggang fifth, sa silan, yung mga kotse natin pa hanggang fifth na yan. Na pinakamahalik na cambio. Then, the neutral position of shifting lever for manual clutch is shown. Ito na yun. No? Yun yung ating brake pedal, clutch pedal, at saka yung gas pedal. Tatlo. Huwag kayo magpipino na gagamitin yung kaliwa pagka pedal. Magpipinipit yung paa nyo. So dapat, ang ipinagpipino lang, bibitiwan nyo yung bracket yung gas pedal natin para kayo sa pino. Kung
manual transmission. No? Natapakan niyo yung clutch, then natapakan sa preno. Pag mag-slow down kayo, nakalalay dito sa clutch, then alalay dito sa preno. Hindi ka po kaya ng ating automatic, napakadali. Nakakasilip preno kayo pag kayo na kasi dalawa lang kita. Ako next. Ayan, fully press the clutch and brake pedal shift to level 1, first gear. Avoid to second gear, especially when going uphill. Huwag kayo magsisingit gear kung pataas. At kung halimbawa naka-neutral kayo, magsisingit kayo, hindi kakayanin ng makina, mamamatay yung makina. Kailangan lagi nasa first gear kung manual transmission. Then release the parking brake lever, yung ating brake. Slowly release the clutch pedal while releasing the brake pedal. The driver will feel a very slight vibration. So, diyan kasi ang technique kasi sa mga manual, tapakan mo yung clutch, then kahit hindi mo tapakan yung accelerator, nakalalay ka sa pin, tanda mo sa BBQ1 yung clutch. Tatakbo yan. Tapos, pag hindi nakaramdam kayo ng pangingilig or vibration, tapakan nyo ulit. Sagad yung screwing. Tapos, tandaan nyo ulit angat. Yung pangalawa, yung pangatlo, dire-diretso yung tatakbo yan sa kanyang tapakan yung accelerator. Yun yung technique yan. Kasi iba namamatayan. Yung makina. Ako yan, ito yung tatapakan nyo. Kahit hindi yung tapakan yung gas, nakalalay ka lang sa brake. Nakita nyo? Tapos dahan-dahan i-release yung ating clutch. Ngayon makakaramdam kayo ng vibration dyan. Pagka nagbabibrate, tapakan mo ulit yung clutch. Palubog. So, tapos dahan-dahan mo ulit siya iangat. Pangalawa, magbabibrate ulit yan, tapakan mo ulit. Yung pangatlo, dahan-dahan mo ulit siyang release, tatakbo siya ng kusa. Saka mo tapakan ngayon yung accelerator. Lalagyan mo ng power. Para sa ganun, hindi mo matay yung makina. Ako gusto mga manual transmission, gagamitin. Ayan. The vehicle will slowly move. Gently, press the gas pedal. Huwag masyadong madiin. No? Kailangan magahan lang. Magaan lang yung paa mo pag papers mo ito. Kasi kapag mabilis ang takbo mo, pinapakan mo ito ng madiin, pilit pa rin niya. Maingay yung makina. Kailangan dahan-dahan lang. Dahan-dahan din sa mga manual transmission, ha? Next. Pagpapalit naman ng gear, papalit kayo ng shifting. Shifting gear depends primarily on the following consideration. Depende sa inyo, speed, ang bilis. Kasi kapag mabilis na, kung kayo magre-release ng shifting gear para sa second. Huwag, kailangan sa third o sa fourth pag mabilis na takbo natin. Engine RPM. Tingnan natin yung bigat, bilis. Capability of the vehicle at saka yung types of roads. Yan ating gawin. Tingnan natin yung takbo ng ating sasakyan. At saka yung position ng kalsada. Taas ba siya? Kung siya? Kung mataas, yun lang kailangan mag-i-enjoy yung RPM na sasakyan mo. Kasi pag walang power yung gasolina, may hirapan yung makina. Then magpapalit ka ng shifting gear, kung lalagay ka sa second gear, or pag kami meron na talaga yung makina, magagay ka sa first gear para makaawon yung iyong sasakyan. Kung akin. Pero kung downhill naman, nakalagay ka lang sa third gear. Kasi natakbo na yun. Nakasifting ka lang sa third gear, pababayan. Or nakasifting ka doon sa fourth. Huwag ka naman kakabi, huwag ka naman release. Nakalalay ka lang sa pinag. Kasi yung pababa ng kalsada, mabilis ng takbo ng sasakyan. Ako Next. Weather condition. Yan. Next. So, tingnan natin ito. Press the clutch pedal and completely release the gas pedal. Yan. Shift to the desired and appropriate gear. Gently release the clutch pedal by smoothly pressing the gas pedal. Hindi masyadong mabigat ang paa. Pag automatic pa sa pedal, kailangan magaan lang yung paa natin doon sa ating gasolina. Kasi kung sobrang diin sa makina sa pedal natin, o pa natin doon sa ating tinatawag na gas pedal, maingay yung makina, tapos kung pumapagay sa clutch, hindi mo nire-release, maingay yung ating makina. So, dapat dahan-dahan lang yung ating progress sa ating gas pedal. Meron ka bibigyan? Meron bibigyan? Magpa-check lang ako, sir. Sige, nag-game naman yan. Ayan, so first gear, normal. Ito yung normal shifting lever stick natin. Check mo natin. Yung first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Yung pang-lima ay pang-anim, that is reverse.
Dito na sa likod niya. Earl. Kabaliktaran naman siya ng first gear. Kapag ka manual transmission yung first gear, hihilahin mo papunta sa'yo, makabig, tapos tutulak mo pa. Iba naman yung release, tutulak mo naman palabas, tapos hihilahin mo naman pa. Yan yung ating tinatawag na reverse. Yung kaiba niya. Pag walang mali, pakibalik na Higher lang. the gear, the faster the vehicle. Neutral. Kapag masyado ng mataas yung ano mo, masyado ng matulog yung sakit mo. Kapag nakalagay na sa fifth gear, matulog na yan. No? So yan, yung position ng ating cambio. Yan ang madalas natin makikita sa mga salan. So yan yung first gear. Kung mapapansin natin, yung first gear na ito. Diba? Yung neutral gitna eh. Nasa gitna yung ating neutral. Hindi, makacheck mo lang muna yung so, braking, kung kayo mag-i-stop, as much as possible, step on the brake first. Stay with the clutch first when disengage the transmission and engine. So, kailangan i-neutral nyo yung inyong sasakyan. No? Apak sa clutch, apak yung preno, neutral yung ating sasakyan. Next, never use the left foot for braking. Kung kailangan gamitin nyo, kayo ang paa natin kung tayo mag-i-stop. So, kaya kailangan kanan lang, no? Kanan na yung ating ginagamit. Sir, okay lang? Isa na ron, okay lang isa. Ito ka kay Ma'am Son. Ay, Ma'am Sir. Kay Sir. Okay, Sir. Para no? Okay na? Ano mo na? Ayan, wala nang mali sa inyong mga authentication. So, ito lagi natin tatandaan kung tayo gagamit dyan kayo ang makapunta ng Pilipino. Lalo nasa kanan. Gitna lang. Ang maging posisyon pa natin lang ganito lang siya. Palit-palit lang. Nakatubog lang yung sako. So, huwag niyo babagay yung posisyon ng paano. Lagi nakaganila palit-palit. Tapos na siya? Huwag kayo mag-favorite ng kaliwa. Next. Brake braking, brake na the vehicle is slowly moving. Ayan. Kung magpipreno ka, nasa gitna yung kanan ng paa mo, at nakakapa ka dun sa gas. Kaya tatanagaling kung tayo magpipreno. Mag-release na preno, o mag-minor tayo, nakakapa ka dun sa gas. Nang hindi naman, ang clutch lang yan. Then yung ating brake, dahan-dahan natin yung preno. Next, avoid racing to pedals at time. Pagka na-press na yun yung dalawang ito, ganyan yung paa nyo, nakalis. Tapos sa clutch. Maingay. Mapreno ka, tapos matapa ka doon, tapa ka sa clutch. Maingay yung makina. Ginagalit yung makina. Kaya dapat huwag natin natapakan parehas. Yung ating brake at saka yung ating gas pedal. Anong pangalan ng Steering, contra vehicle direction of travel. Hand position, dapat naka-video dito sa 10, saka yung 1, sa taas. Pero ang ginagamit ko, 9 na saka 3. Nandun na yung kamay ko sa number 9 sa number 3. Sa madaling ikigos. Video dito, no? Diyan lang kayo mamimili, saka dito sa 9 na saka sa 3. Hand position, 9 o'clock and 3 o'clock. Diba? Nakalagay doon. Is last 10 o'clock or 2 o'clock. 2 once at all times gives you option. O optimum control of the vehicle. Huwag kayong dito kayo nakahawak, kasama-sama ka dito. Mahirap magpipilitit ang magkaiba. So dapat, mag-manual ng transmission, ang tamang paghawak ng steering ay nasa 9 o'clock sa 3 o'clock, 10 o'clock at sa 2 o'clock. Doon lang. Para imagay ninyo, pag-ikot ninyo yung steering, mabibitiwan yung kabila, sa linya ng kanan. Yung iba kasi, nakapilipit yung kamay, ayaw kumitiwan yung sa kamay. So, ang mangyayari dyan, mahirapan kayo. Lalo ito sa mga beginner. So, kaya bago tayo mag-drive, itinuturo namin ito kung ilang count ng pagkabig ng Maynila.
Kasi dapat ito mapapansin natin, di ba? Ito maliit, ito malaki. Yan sinasabi ko sa inyo na dapat na nakalagay lagi ito sa speedometer o sa odometer. Laging diretsyo manibila. Kasi kung ito nakalagay dito, nakapinod dito yung manibila mo, tumatakbo ka, kumakaliwa yan habang tumatakbo. So dapat naka-straight lang natin manibila ang steering. So napapansin nyo ito drawing natin. Yan, ang lagi nakagano lang siya. No? Tracking. A method of steering that allows you to keep your vehicle on the intended path of travel. Look toward the center of the lane ahead and make slight movements with the steering wheel. Kunti-kunti lang. Kasi steering wheel natin, ano naman yan power steering naman yan. Malambot. Malambot yung malibila. Hindi naman yan tinatawag natin power steering. Sa mga jeep kasi, hindi kasi talaga kung papawisan ka ito, kahit sa kamay mo lang, lalaro mo lang siya. Malambot lang yung kilo yan. Next. Ayan. Turn left. Tingnan natin. Wheel and count. Diba? Starting ang position. Ayan. Tingnan yung position natin. Kamay. Diba? Paikot. Left hand position. So, ikot yung ating manibila. Actually, yung ibang manibila, ang tatlong ikot eh. Ikot na lang, dalawa. So, sa ganda yun, yung ating gulong nasa tabing-hirap. Pag inikot natin yung manibila natin, yung gulong natin nasa tabing-hirap, sa kaliwa. So, yun yung ating position ng ating kamay. Left hand position falls down. Ayan. Then right hand stays. Yan, dito left hand position, left hand slides up, pataas. Tapos bibitiwan nyo lang, sasabihin nyo naman. Lahat yan, kaya nakapag-automatic ng manual, para sa position ng pagkakawak na steering. Nakuha. Ganun din sa turn right. So, pag-turn right, makikita natin lahat yan. Saan dito siya? As do not cross each other, sabi dyan, doktor natin, pag-iisip. Hindi ka, mababagga kayo yan. Next, turn right and overhand. Ano? Likot. Mamulan. Tapos likot ko rin, nawakan sa tuba. Bibitiwan mo na yun. Then, yung kamay mo, nandun na, nakalagay na kayo na. Sa inyo mga manual, manual at saka automatic, parehas yan. Sumana ka na rin mo. Kaya sa motor, kasi ganyan lang yan. Pero siya steering, iikot-ikot ang kamay mo dyan. Unprocess each other with turning left or right. Yan. Next. Right hand may resting on the shifting lever. Yan. Kapay na lang. So, yung 1, 2, 3, hanggang 5. Sabi na yung dapat straight ang ating malaking ulit. Yan. Locks and mirrors, view mirrors, and again. Kung kayo lang kayo, ang kapanan lang sa iyo. Lagi ng ating is send mirrors sa mirror. Para hindi ba iwasan natin sa screen. Locks and mirror. Sama yung signal natin, naka-place yung signal. Then, signal intention. Kasi baka mamaya meron kung lumili ko din, mababangga kayo. Kaya dapat lagi nalerto ang inyong kamay at paa, isip, mata. Nandiyan, gagalaw yan. Look again and go ahead of safe. Kailangan lagi mag-safe tayo dahil nalerto tayo sa kalsada. Para tayo mag-safe. Ayan. Overtaking, paano nyo mag-overtake? Make sure that you have enough power and speed when trying to overtake. Dapat meron kayong sapat na lakas kung kayo ay mag-overtake. Lagi kaliwa or sa kanan. Kung malawak ang kalsada, hindi niya kung kayo mag-overtake sa kanan, dapat sa kanan kayo pipila. Wala kayo nakasay. Lagi kayo ng power sa inyo. Pilat. Avoid eye contact, while overtaking. Avoid sa stop nyo. Safety return to median lane. Sa puro wheels kasi kapag mag-overtake, halimbawa, hindi sasakyan ma-overtake mo, no? Dito ka sa kanan, naka-overtake. Pupunta ka doon, magganyan ang overtake yan, then paplasan ka agad. Paplasan ka ng kaliwa, then mag-overtake ka eh. May power. Huwag ka mag-overtake ng bigla. Kailangan yung overtake mo dahan-dahan, baseline. Ganun, no?
slide na siya. Kung kayo mag-overtake na bilang makakapigil yung manibilang yung steering. Habang kayo ka nung overtake mo. Ito, So dapat maka-slide. 38. Okay yan. Tapos kung paplasan ka, pakana, pakaliwa, dire-diretso na yan. Then babalik kasi normal position ng inyong sakyan. Because sa normal way ng inyong sakyan. Do not force the issue. And give way kung kayo duda. Kung di ba kasi ayaw pa overtake. Huwag na kayo ipagsabayan. Kung ayaw pa overtake, di pagbigay nyo sila. Kaya dapat, tingnan natin kung paano sa overtake. Understeering and oversteering. Ayan, tingnan natin. Tingnan mo yung pagbaga pa, yung sobrang pag-ikot na manipila mo. Understeering happens when the driver fail to steer. Ayan, oversteering happens when the driver start. We still do much. Kapag nasubra naman ang ikot, dito ka. Pag kulang naman, doon ka. Habang kumilip yung kalsada, tanda mo yung steering mo. Susundin mo rin yung kalsada. Huwag yung kulang yung liko mo. Minsan kasi may mga estudyante na magdaan din yung manipila. So, huwag kayo hindi mo napapansin, sinusobra ka na pala. Dapat isang kapit mo lang, mabilis, then kapag sumubra na namin kabalik. Dahil yung steering natin, kapag kayo nilito mo yan, balik ko, bitiwan mo lang, mag-i-slide yan eh. Padulasin mo lang sa kamay mo. Then, yung tama lang ang pagkakali ko. Huwag mo sasakupin yung iba, yung dinadaan yung kaliwang kalsada. Kasi kung kakakakay. Remember, that a vehicle will return back to its original straight path whenever the driver releases the brake. Yeah. Press the brake and shift to reverse. Turn body to the right and look backward. Yan, yan yung mga position natin. Put left hand on top the wheel, well of flat position. Release the pressure from the brake while slowly releasing clutch pedal. Just enough move the vehicle slowly, then turn the steering wheel towards the desired location kung saan magpupunta. Then keep foot over the brake sometimes while checking traffic. Yung mga traffic na yan, may mga traffic na yan, hindi kita, no? Lagi nakalala tayo sa mga brake pedal na sa sa clutch. Kung nakatapakan yung mga accelerator. Ganon din sa automatic. Kaya lang automatic yung drive sa traffic. Dahil wala kang hindi fail sa accelerator. At the same time, hindi yan mga atras. Kung halimbawa update yung sasakyan mo, danadaran mo, hindi yan mag-atras, hindi lang kumanang maluwal. Pag nag-first gear ka, atras mo ng muli yan sa pag-gear. Ito na kayo pa dyan. Next, stopping and parking. Slowly take your right foot of the accelerator pedal and transfer it. So take brake, push the brake pedal gently. Ganda lang, kasi yung pa nagpipilo bigla eh. Kaya hindi pa naman. Malakas ang preno natin. Konting pisin mo lang sa preno, mag-brake na yan. Mag-preno na yan, mapapaan na yan. Just before the car stops, push the clutch pedal with your left foot. Go. Para hindi ka mamatay ng makina. Kung sa manual transmission to yan yung manual car. Brake the car to smooth stop. Put the car in neutral manual. Yung ating manual clutch, titikin mo lang, tapikin mo lang sa pababa. Then mag-neutral na yan. Malimbawa naka third gear ka, tapikin mo lang pababa yan, mag-neutral na yung cambio. Kung kasi naka first gear ka, tapikin mo lang pupunta sa gitna, mag-neutral na yung clutch. Then put the car in neutral manual or park, automatic PPO, put on the brake. No? Sa preno kayo lagi nakalala, huwag kayong tatapak doon sa accelerator. Tandaan natin. Put the brake, handbrake or park brake on. Release your foot from the brake and turn the engine off. Kung kayo magpapar. Kaya tayo may mga safety brake, handbrake at tawag natin doon. No? Meron tayong mga handbrake dyan. Important reminders when reversing. Kayo pagka-atras. The front wheels have greater torque radius than the back wheels. The front wheels swing out farther than the back. No? Ang pinakamahirap na parang kasi yung yung vertical parallel, idalas sa akin dito, isa na lang yung backpack ng sa gitna. Yun, medyo may hirap na konti pag backpack yun, at saka yung backpacking. Yung sa front parking na kadali lang niya, kasi nakikita mo yung buwit. Diba sa mga kung may mga buwit yan? Paano po yung park mo puro patras. So mayroong technique yan, no? Kung pa-parking. Ayan, no?
Yung sa unahan, with enough maneuvering space. Ayan. Tingnan mo yung ating position. Without enough maneuvering space, ayun ang dalawa natin. Number 2, number 3, tapos ka, tapos number 4. Ayun yung front parking. Yung mahirap yan, yung sasakyan mo, meron dito isa, meron dito isa. Yung isa na natitira. Yun yung tinatawag parallel parking. Mag-technique mo dyan yung ating side mirror. Kailangan yung gulong mo dun sa pinakandas na gulong, itatapat mo sa mirror, tapos siya pasok yung brake na sasakyan mo para makapasok ng gusto yung sasakyan. Piloto din natin yan. Ayan. Pull up alongside the vehicle, rear bumper to rear bumper. Ayan, no? Diba? Then, aim ka to the right corner of the parking space. When your steering wheel is even, with the front vehicle's rear bumpers straighten out. Ayan, no? Yan yung parallel parking natin. Diba? So, kaya lahat yung binibigyan natin sa inyo, tinuturo natin yan. Ayan yung back parking. Lagi kung tayong back parking, madahan lang kung patakbo. Huwag yung masyadong mabilis. Mas mabilis pa yung takbo mo, mas mabilis pa yung lakad ng tao. Kesa sa back parking. Hindi na nakaka-hazard kayo. Yan, ito siya ang back parking niya. So, loading and loading, natin sa inyo ito, natin sa inyo mga manual. Alam natin na kung anong tama-tama yan. Load or unload passengers or cargo. So, ayan, babasahin na natin sa inyo mga manual yan. Ayan. Documents, belonging gadgets, passengers, taxis, control, ignition key. Yan na yan, lahat na idadaan natin sa inyo. Babasahin nyo lang yung mga manual. Lahat yan. Yung sa actual practical driving na lang, i-apply natin yung ating natutunan sa theoretical. Kasi sa theoretical, hindi nyo masyadong makita hanggang hindi na i-apply. Or i-practical. Kaya ang tayo yung theoretical, meron tayo yung practical. Tama? Meron kayo tanong? May tanong pa? Ha? Meron pa isa, ano? Yung stress management at saka yung inyong tinatawag na duties and responsibilities of the driver. Sir, okay na? Susunod ka, sir? Oo, wala. Natin yung duties and responsibilities of the driver.